Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Love is enough till you give it away. Love is enough till it's free. The love in your heart wasn't ordered to stay. Oh, love is enough till you give it away. Kailangan pa bang itanong yan? Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito. The 31st Sunday in Ordinary Time. Kailangan pa bang itanong yan? Ngunit bago po ang lahat, ay magmabuhay sa inyong walang sawang paging bahagi, nagbabahagi, nagla-like at komento sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At alam niyo mga kapatid, may nagkokomento sa akin sa Messenger account ko na napakaganda po ang kanilang mga komento doon at sabi ko nga sa kanila kung ito pa ay inokomento niyo sa Facebook account ko o sa YouTube account ko, ang dami pong ang dami pong ma-inspire dito at gawin niyo ito na itong mga komento ito sa aking account, sa Facebook account at sa YouTube account. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawa ninyong pagbibahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Mga kapatid, kailangan pa bang itanong yan? Ganun din po sa aking Facebook account, sa aking dalawang Facebook account, sa aking Messenger, sa aking YouTube channel. May mga kapatid tayo na nababasa ko ang kanilang mga komento na nagtatanong. At personal kong opinion sa kalooban ko, sasabi ko rin, kailangan pa pang itanong yan. Alam niyo mga kapatid, masasabi po natin, kailangan po. Kahit man sabihin natin na may makasagutan na sila, mas malawak pa ang kaalaman nila sa mga katanungan nila, ulit, nagtatanong pa rin. Kailangan pa bang itanong yan? At masasabi ko rin sa kalooban ko, kailangan po. At ito po mga kapatid ang inspirasyon natin na gospel sa linggong ito, the 31st Sunday in Ordinary Time, is St. Mark chapter 12 verses 28b to 34. So, kailangan pa bang itanong yan? Dahil mga kapatid, alam ba natin na yung eskriba lumapit kay Jesus. Alam naman natin na eskriba, sila po ay expert sa batas. Pinag-aaralan nila kung ano ang batas. Talagang napakahusay nila, napakagaling nila. Ngunit ikita natin na yung isang eskribang ito lumapit kay Jesus. Lumapit at nagtanong, Jesus, ano po ang pinakamahalagang utos sa mga kautusan? Itong katanungan ito, siguro sa kalooban din po ni Jesus, sabihin siguro, kailangan pa bang itanong yan? Mga kapatid, nais kong imbitahan kayo sa isang pagnilinilay. Yes, expert na expert tong eskribang ito sa batas. Jesus nalapitan niya, alam naman niya na itong si Jesus ay anak ng isang karpentero. Hindi kagaya nila na talagang may pinag-aralan. Kagaya nila nag-study talaga sa batas. Well, si Jesus din po ay nag-study din po. Pag ilagay kaya natin mga sarili natin doon sa sitwasyon ng isang eskriba na may mga kapatid tayo na alam na nila ang kasagutan sa kanilang mga tanong, nagtatanong pa rin. Bakit kaya? Hindi kaya may mga pagkakataon na kahit alam natin ang kasagutan, ngunit nagugulumihan pa rin tayo. Parang hindi tayo mapapakali
Para bagang nangdidilim ang ating mga isipan, nangdidilim ang ating mga paningin sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin, lalong-lalo na pag nandyan tayo sa mga hamon sa buhay, mga pagsubok sa buhay, dinadaanan natin yung mga problema, masasabi natin din po pag minsan, kahit alam natin yung kasagutan, tatanungin ko po itong kapatid kong ito. Kapatid, hindi kaya ito ang dahilan na isang eskriba na siya ay lumapit kay Jesus? Kahit naman siya isang expert. At alamin natin na ito man talaga mga eskriba ay mga Jewish man talaga ito. At alam niyo mga kapatid, alam na ba natin mga Jewish Israelita na para pag sa kanila na sila lamang ang piniling bayan ng Diyos. Napaka-exclusive nila. Ngunit, nakikita ko po, nilagay ko ang sarili ko sa sitwasyon ng isang eskriba na lumapit kay Jesus. Para bagang nakikita niya kay Jesus kung paano siya nakipagtungo sa mga sinasabi nating mga kapatid nating nandyan sa laylayan. Mga kapatid na tinataboy ng lipunan, lalong-lalo ng mga may sakit, na para sa mga eskriba, sa mga Hudiyo, na pag ikaw ay may sakit, ay makasalanan ka. Yung mga tinuturing na mga Samaritano, at sa kanila ay mga makasalanan to. Hindi to pwede sa atin. Tayo lamang ang pinipiling bayan ng Diyos. So, makikita natin na kung nakikita niya ito kay Jesus, ngayon, tinatanong niya hindi dahil siluin si Jesus, ang kakayahan ni Jesus, hindi dahil nakikita niya, na-inspired siya sa ginagawa ni Jesus. Ang katanungan ng eskribang ito, Jesus, ano po ang pinakamahalagang kautusan sa lahat ng mga kautusan ni Moses? At sabi naman ni Jesus, pakinggan mo Israel, na sinasabi nga din po ng unang pagbasa natin na sa Book of Deuteronomy, na sinasabi doon na makinig ka Israel, mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at buo mong lakas. So napakatindi ang katanungan ng eskribang ito. Ngunit, sinagot pa siya ni Jesus na ganito. Sinundan pa ni Jesus ang kanyang sagot na pangalawa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Wow, napakaganda ang sagot ni Jesus. At alam ko, napakaganda, naniniwala talaga ako dito na talagang may gusto siyang matutuklasan. May gusto siyang itanong kay Jesus na nakikita niya kay Jesus, na-inspire siya kay Jesus. At yun niya, nung sinagot siya ni Jesus, sabi niya, tama ka, guro. Tinatawag pa na guro si Jesus, tama ka o guro. Wow, napakaganda naman. Kung balik-balikan natin, na sa kanila na sila ay piniling bayan lamang ng Diyos, kung nakikita niya ni Jesus, wow, hindi pala. Ang Diyos pala ay walang pinipili. Ang Diyos pala ay para sa lahat. Makikita natin unang-una sa Book of Genesis na we are created in the image and likeness of God. At nung ginawa ng Diyos ang tao, sinasabi niya, that is good. Dahil unang-una, ang Diyos ay good. Ang Diyos ay mabuti. The absolute good nandyan sa Diyos. At alam naman din po natin, ang isang tao, hindi man talaga siya makagawa ng kabutihan kung walang pagmamahal. So makikita natin, because God is love. So, ang pagmamahal, ang kabutihan ng Diyos, hindi lamang para sa isang tao, hindi lamang sa padalawang tao, hindi lamang doon sa mga professional, hindi lamang doon sa mga mayayaman, hindi para sa lahat. Lalong-lalo na pinapaigting ng Diyos, pinapadama ang presensya ng Diyos doon sa mga nangailangan, doon sa mga kapatid natin nandyan sa laylayan. At ito ay nasusumpungan, nakikita ng eskribang ito. That's why sinasabi niya, tama po kayo guro. At anong sabi ni Jesus? Hindi po kayo malayo
malapit na po kayo sa kaharian ng Diyos. Di ba napakaganda niyon? Mga kapatid, nais ko pong bibigyan ng pagpapahalaga ngayon itong cross natin. Itong ating cross sapit natin. Diba? Unang-una, nandoon yung vertical line. Pag sabihin natin vertical line, talagang nakakatayo siya. Hindi kaya, ganito dito makikita natin, for God so loved the world that He gave His only Son. In John 3:16, vertical line, pagmamahal ng Diyos sa atin. Get the late Pope Benedict, sabi niya, our faith is a human response to the God who loves us first. To the God who loves us first. Ibig sabihin, pag nagmamahal ang Diyos, vertical line sa atin. Nandyan ang Diyos sa atin. Yung sinasabi ng mahalin mo yung kapwa mo, kayong pagmamahal mo sa sarili mo, kung nakikita mo ang pagmamahal ng Diyos, kung nirecognize mo ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi naman yung nag-i-stagnant sa sarili mo, kundi ito ay pinapadaloy natin sa ating kapwa. Wow, napakaganda. Nandoon yung love, vertical line, at nandoon din po yung horizontal line, which is our neighbor, pagmamahal sa kapwa natin. And ang napili po nating music of the gospel song dito ngayon ay Love Isn't Love Till You Give It Away. You might think love is a treasure to keep, a feeling to cherish and hold. But love is a treasure for people to share. You give it but let it go. Love isn't love till you give it away. Love isn't love till it's free. The love in your heart wasn't put there to stay. Oh, love isn't love till you give it away. Na walang totoong pagmamahal kung wala hindi ito binabahagi sa ating kapwa. At ang pagmamahal natin ay malaya tayo na nagbabahagi dito. Hindi ito na i-stagnant sa atin yung pagmamahal na ito. At again, sinasabi dito na you think that love is a treasure to keep. Hindi po. Hindi po tataguan natin yung pagmamahal ng Diyos sa sarili lamang natin. Kung ganun ang mangyayari, para baga masasabi natin, naging exclusive tayo. Alam niyo mga kapatid, palagi ko po itong naalala po yung aking karanasan sa Ulilan, yung kami ay nag-retreat. Nandoon pa ako sa parokya bilang isang kura paroko. At naibitahan ako na sasama sa retreat sa Makaparian sa Diocese of Daet. At alam niyo nung nandoon kami, ang nais kong patutuklasan, inaasam-asam ko na mapupuntahan itong nasabing Dead Sea. Dahil nagtatanong ako kung bakit ba may Dead Sea? At alam niyo mga kapatid, nung nandoon na kami sa Dead Sea, ito yung mga pagtatanong ko doon sa aming tour guide namin, doon sa aming mga kaparian. Nagtatanong pa rin ako, kahit may background na ako doon kung ano ang Dead Sea. At alam ba ninyo mga kapatid, na ang Dead Sea ay 1,300 feet. Imagine, 1,300 feet below sea level, doon sa surface, no? Napakalalim ito. At bakit na ba tinatawag itong Dead Sea? Dahil may tubig man talagang pumapasok dito. Huwag ko nang ipinto yung history dito dahil napakahaba na po. Ngunit may tubig na pumapasok dito. Ngunit dahil napakalalim niya, wala siyang outlet na malalabasan. So dahil walang outlet siya, naging stagnant yung tubig. At dahil naging stagnant yung tubig, parang siya ay namamatay. Naging salty siya kung hindi mo po nagkakamali. 70% salt itong Dead Sea ito. So walang nabubuhay ng mga hayop. Walang nabubuhay ng mga microbial. Walang nabubuhay ng mga seaweeds or mga halaman. Dahil yun nga, napaka-alat ito na sinasabi ng Dead Sea. Mako-compare natin ito sa ating pakipagtungo sa Diyos at pakipagtungo sa kapwa. Araw-araw,
Binibigyan tayo ng biyaya, mga biyaya ng Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos, hindi may mga bagay tayong natatanggap, mga biyaya natatanggap tayo. Ngunit wala pong biyaya kung walang pagmamahal. Alam naman natin, pag sabihin natin gift, what transpire the gift to offer or to give this gift is no other than the care of the person, the love of the person. So, ang pagmamahal ng Diyos, yung naging dahilan, nag-uudyok kung bakit may mga biyaya tayo. Ngunit again, kung katulad tayo ng Lindsay, nandyan ang mga biyaya ng Diyos, umaagos sa ating buhay, pumapasok sa ating buhay, natanggap natin ito. Ngunit pag nandyan lang sa atin, naging useless po ito. Walang halaga po ito. May mga kapatid tayo na siguro masasabi natin siguro napaka-blessed na blessed nila in terms of profession, in terms of material na mga bagay. Ngunit masasabi natin na wala namang silbi dahil ikaw lang nakabenepisyo dito. Wala namang silbi dahil nasasayang lang. Wala namang silbi dahil nabundan kayo ng pagkain. Tinatapo naman. Anong silbi yan? So, makikita natin na pag naging stagnant pala yung pagmamahal ng Diyos sa atin, useless. Hindi kaya pwede natin magkaroon ng horizontal line. Yung purpose na yon. Kagaya ng pagdaloy ng ilog. Noon na, mga ilog. So bakit nga ba yung mga ilog natin, kagaya nung naranasan ko rin sa parokya, na doon sa na-assignan kong parokya, na napakaganda yung ilog doon, patuloy na dumadaloy dahil may source siya. At dahil may source siya, dumadaloy at dumadaloy ito, ang dami nakabenepisyo. Dahil fresh na fresh palagi, araw-araw dumadaloy ito. At nandoon yung mga punong kahoy, nag-i-enjoy dito, buhay na buhay yung mga punong kahoy, buhay na buhay yung isda, mga isda, buhay na buhay yung mga pananim, nandoon yung irrigation na kumukuha ng tubig dito sa ilog na ito. At pumupunta pa ito doon sa nag-merge pa doon sa dagat, no? So, ang daming benepisyo at may mga kapatid tayo na naliligo, naglalaba, at ito din po ang iniinom nating tubig. So, buhay na buhay pala pag ipadaloy natin. Now, ang tanong dito mga kapatid, sino yung mga kapatid natin na tinuturing nating kapwa? Napakaganda dahil alam baga natin doon sa Good Samaritan, yung Good Samaritan na at minsan kasi, ang pagmamahal natin ay naging exclusive. Mahalin ko dahil yung taong yun, dahil kamag-anak ko. Mahalin ko yung taong yun nakakatulong sa akin. Mahalin ko yung taong yun dahil napaka-mayaman niya, professional siya. Yun ba yung totoong pagmamahal sa kapwa natin? Yun ba yung kapwa natin? O hindi kaya kagaya ng isang Samaritano na tinuturing niyang kapwa kahit hindi niyo yung kilala niya. Tinuturing niyang kapwa yung nangangailangan, nakahandusay. At alam mo kapatid, napaka-meaningful o naging meaningful ang ating buhay kung ang pagpapadaloy ng pagmamahal ng Diyos hindi lamang po sa mga material na bagay. Kung may material naman tayong mga bagay, salamat. Kagaya ng ating mga kapatid na naging talagang inspirasyon sa akin kung paano nila pinapadalo yung kanyang mga biyay na tanggap. At ito ay napakalaking inspirasyon sa akin. At ito ay dumadaloy din po sa aming paglilingkod sa aming mga kapwa. Paglilingkod doon sa aming mga kabataan na tinuturuan namin. At doon sa mga aitas na nandoon kami palagi nag-apostolate. So, makikita natin yung pagpapadaloy. Again, mga kapatid, ito yung nais ating bibigyan ng pagpapahalaga sa linggong ito. Kailangan pa bang itanong yan? Kailangan pong itanong natin. At kayo po mga kapatid, hinahabol ko po kayo, challenge ko kayo sa pagtatanong. Kahit sa mga pagkomento natin, pagtatanong tayo. Sa pamamagitan natin pagtatanong, ang dami natin mapapagdasan. Dito ngayon sa Music of the Gospel Song, napakalaking bagay mga kapatid. Dahil makikita natin, no? Love isn't love till you give it away. Love is not a treasure to keep.
but something to share of. Ibabahagi natin ito sa inyo mga kapatid. Maraming salamat. Music of the Gospel, Song the Reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The love in your heart wasn't ordered to stay. Oh, love is enough till you give.